This is day 22 in the life of a college student. May pasok na naman tayo. Opo, oo, may pasok tayo. Napakarami nating gagawin ngayon. Marami tayong papasukan, marami tayong gagawin, maraming bagong classroom, at mababago rin ang ating mga teacher na makikita. So, ano pang hinihintay natin? Tara na. Tayo magta-transport, mabilisan lang yan dahil marami tayong gagawin today. Hindi kagaya ng magulang at ang madulang o kung ano bang mabagal na araw dati. O, pagbaba natin ng tricycle, dadiretso na tayo. Classroom. Katapat ng CSS classroom natin. As in, opposite doors lang sila. Ang bago nating class ngayon ay yung Purposive Communications. Weird pero I'll roll with it. Purposive communication ang tawag sa bagong subject natin. Basically, pag-aaralan natin kung paano yung flow ng isang conversation at ano yung formal at proper way to start and maintain na conversation. So basically, mag-aaral ulit ako ng English. Oo. Ito nga pala yung view sa tapat ng upuan ko. Kasi katabi ko mismo yung bintana. Ang ganda nga, kaso malamig gawa ng umuulan sa labas. Buti nga nakasakay ako ng tricycle at nakadating sa school nang hindi pa umuulan. Sinwerte ako niyan kasi hindi ako pwedeng magkasakit na kao. Pag hindi ako nakapasok, ako malulungkot. O di ko na i-record yung class. Na-record ko na lang kung anong naisulat doon sa aming whiteboard. Basically, notes siya. Kung ano yung message, sender, receiver, channel, at kung paano mag-flow ang isang conversation. Maraming point out dyan. Maraming na-point out na issues or points na naibigay si sir. Marami kang matutunan. Tingnan mo lang yung blackboard, di ba? Kaso nga lang, tingnan mo yung mukha ko. Alam ko yung konti dyan, napag-aralan ko yung iba dyan pagdating ng grade 12 ako. Pero yung iba, niche or bago siya para sa akin. Kaya kailangan natin makasanayan yung mga bagong tinuturo. Dahil hindi naman pwedeng alam natin lahat. O, lilipat na tayo ng classroom. So, natapos natin ang Purposive Communications class. Lilipat na tayo sa National Service Training Program class. Ito, nasa second floor tayo kaya may balcony na nakikita. O, diba? Ang ganda. Straight lang yung nahalakarin natin. Pasok na tayo agad sa classroom. O, pangalawang bagong classroom. Unlock na. Diba? Parang laro lang. May na-unlock ang areas. Diba? Napakaganda naman pag ganyan. Parang adventure din, kumbaga. Papakita ko sa iyo ang bintana ko. Ito ang nasa labas ng bintana ko. Nasa second floor pa rin tayo pero ibang building at ibang angle. Pero katabi ko pa rin yung bintana. Hindi pwedeng malayo ako sa bintana. Pag maganda ang panahon, maayos ang hangin, malakas ang hangin. Pag hindi, mainit. Walang magagawa pero magandang pwesto. O lunchtime na. 'Di ba? Talagang makakakain ka ng masarap. Ang ganda ng ulam, di ba? Chicken and pork adobo. Pinaghalo. Hindi pa ako nakakita noon. Chicken and pork adobo. Nakakita na ako ng chicken adobo at saka pork adobo. Pero hindi ko pa na-experience yung magkasama sila. Ngayon, na-experience ko na, di ba? O. Ngayon, papakita ko yan sa inyo. Dahil hindi nakasasawa yan. Tapos, may activity pinagawa si ma'am. Basically, paano ako may prove na ako ay makalikasan? Basta makalikasan, syempre. Dapat maganda. Hindi pwedeng basta-basta ang isasagot. Kaya dapat pinag-iisipan. Ito na nga pala yung nakuha kong notes habang nagdi-discuss si ma'am. Maraming notes dyan. What is NSTP? Diba? Dapat nakasulat yan para pag kailangan natin mag-review or kung may kailangan tayong alalahanin, nariyan lang. Isang buklat lang ng notebook. Kasi pag nasa stock knowledge lang, pag nauntog ka mo, wala yung maaalala mo. Magkaka-amnesia ka. Pero pag nasa notebook,
Isang buklat lang, nasa iyo na ang impormasyon. O eto na, ang itsura ng batang proud na proud pagkatapos ng ipasa ang kanyang essay. Tuwang-tuwa ako dyan. Kasi, pagtapos ka na, ang gagawin mo na lang, tutulala ka na lang, nunod ka na lang sa iba, tingnan mo sila matapos. Kaso nga, ayan, panoorin natin si ma'am, basahin yung mga papers na naipasa. Cross your fingers na check yung ginawa natin para hindi tayo mag-uulit. Ang nangyayari dyan, naman, di na tayo kailangan mag-ulit. Maganda yung gawa natin, di ba? Lilipat na tayo sa kabilang classroom. Ang class na kukunin natin ay Introduction to Computing. Basically, binary or something. Basically, parang computer language. Binary computer knowledge yan eh. Kaso, yung ano na yan, yung subject na yan, nasa kabilang building yan. Opo, sa kabilang building. As in, iyan yung katabi ng CSS at saka nung Purposive Communication class. 3 classroom natin magkakatabi. Tapos yung isa nasa malayong building. Ang ganda ng classroom, di ba? Hile-hilera. Pwede kang mamili. Ang problema, hindi ka pwede maglaro dyan ng online. Nakaban yata yung mga sites. Lalo na Facebook at YouTube. Hindi pwedeng gumamit sa school. Dapat yan ipang-aral kasi. Ito na nga pala setup Ang ganda ang social ng school. May aircon pa Tingnan mo, may pa-CCTV pa yan Tingnan mo para nga naman secure. Pag nawala yung mga computer, kami dyan naka-aircon na, naka-ventilador pa, naka-ceiling fan pa. Grabe. At para makitang social ng school, may swimming pool pa yan Ayan kitang-kita sa bintana ko, may swimming pool pa yung school Halatang social. Grabe, wala ka naman marereklamo kung ganyan ang school mo. May libreng computer at saka may libreng swimming pool pa. Grabe naman kung ganyan. Ayan na. Kinakabahan ka na. Mid-dialogue yan si sir habang nagtuturo. Magre-reklamo bakit di ako nagpe-pay attention. Nagpe-pay attention ako. Ang nangyayari nga lang, may tinutulungan si sir mag-solve. So, pwede ako mag-record. Mahirap yung tinuturo ni sir pero kakayanin naman. Ito na yung notes na nakuha ko. Kaunti lang yan, 1 page lang yan. Basically, rules kung paano mag-addition and multiplication gamit yung binary. Hindi siya madali. Hindi siya madali. Ang confusing part dyan, yung pagdating ng computation or computation. Kasi pagdating sa computation, isang maling 0 or isang maling 1, magbabago yung sagot mo. Hindi na tama, hindi na mali. Ito yung activity na ginawa ko, di ba? Panay check. Kasi matalino ako. Bobo ako sa math, pero pagdating naman sa dapat siseryosohin, kaya ko yan. Diba? Nag-away yung 2 brain cells para maging 3rd place. Pero kinaya ko yan. Siyempre, grades ko yan hindi ko pababayaan yan Parang pera yan Numero din yan Hindi makakawala yan. Ayan na Ang daming corrections na ginawa ko dyan dahil nagkamali nga ako. Isang maling lagay mo ng 0 or ng digits, mag-uulit ka talaga. Yan sa likod ng papel yan, binigyan ako ni sir ng corrections dun sa una kong calculations na nagkamali. Dahil may variable akong maling nailagay. Kaya nag-ulit ako, di ba? Pakita ko sa'yo. Eto na, ang tamang paraan. Di ba? Ang haba niyan. Sobrang haba. Natuyo ang aking pasensya dyan. Naubos. Grabe. Kung tubig man ang pasensya ko, iyan, natuyo. Grabe yan Tapos kailangan tama lahat yan. Hindi ka pwedeng mali sa isa. Pag mali kasi yung isa, mali ka sa lahat. So, inulit ko siya para maging tama. Surprisingly, na-understand ko siya. Surprisingly. Bobo ako sa math, alam ko yun lagi naman. Pero pagdating dito, nagets ko siya. Somehow, hindi ko alam kung paano, pero nag-register siya sa akin kung paano siya gawin. Hindi ko alam kung fluke ba, swerte o kung ano. Basta, gagalaw na lang ako. Follow the flow or kung ano. Wala namang magagawa. Aasa na lang ako sa swerte sa susunod. Lalo na sa exam sana. Yun na nga. Ang dami natin ginawa. Uwian na tayo. Bumili na rin ako ng siomay.
para makakain natin para pag-uwi. Grabe nga naman oh, ang dami natin ginawa. Oh, di ba? Napakatagal natin sa school, nakatatlong subjects tayo ngayong araw, 3 bagong classrooms, at saka 3 bagong teachers. Di ba? Napakagandang araw. Follow, like, and subscribe kung gusto mo makita naman ang day 23. Sige na, good night. May assignments pa ako. Bye-bye!